Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pamanang Bahay. Masayang kumakantang dalawang magkapatid na sina Mikey at Nix. Sinasabayan naman sila ng ama na si Kevin habang kasalukuyang nagmamaneho. Sakay sila ng kotse. May mga gamit sa likuran ng nasabing sasakyan at sa likod nila ay may nakasunod na 3 jeep na puno ng mga kagamitan. Lilipat na kasi sila ng bahay. Namatay na ang asawa ni Kevin na si Amber at nang mamatay ang babae ay may titulo ng bahay at lupa na ibinigay at ipinamana sa kanila. Ayon kay Amber ay dati yung bahay ng lolo at lola niya. Matagal nang walang nakatira. Ipinamana sa kanya ngunit may kalayuan kasi ang nasabing bahay. May bahay rin naman silang sarili ng asawang si Kevin na napundar nila bago sila ikasal. Dahil sa sakit na cancer kaya namatay si Amber. Naubos ang lahat ng ipon nila at pati bahay na napundar ay naibenta pa sa pag-asang gagaling si Amber. Mahal ang gamutan at halos ilang milyon ang inabot ng bill nila sa ospital. Ngunit sa kasawiang palad, sa kalagitnaan ng pagkikimo kay Amber ay bumigay ang katawan lupa niya at tuluyan ng nagpahinga sa sakit nito. Masakit man sa 2 anak nila na tanggapin ang pagkamatay ng kanilang ina ay nanatiling matatag si Kevin. Pinaliwanag niya sa mga anak nila para maging positibo sa buhay kahit wala na ang kanilang ina. Nang nakaburol na si Amber ay inulan sila ng pakikiramay at mga tulong. Laking pasalamat ni Kevin dahil problema niya kung saan kukuha ng pampalibing ng asawa. Mabuti na lamang ay maraming nag-abot ng pera. Pagkalipas ng 3 buwan, simula nang mailibing si Amber ay naisipan na ni Kevin na doon na sila tumira sa bahay na ipinamana sa kanya ng asawa. Doon ay nagsisimula silang muli ng mga anak niya. Daddy, malapit na po ba tayo? Tanong ni Nix. Lumingalinga sa labas ang 9 na taong gulang na bata. Medyo malapit na tayo anak. Naiinip ka na ba? Medyo po. Excited na po kasi ako makita yung bagong bahay natin. Huwag kayong mag-expect mga anak ha, kasi hindi siya katulad ng bahay na tinira natin. May kalumaan na siya. Okay naman po yun, Daddy. Alam naman po namin na naubos po yung pera natin sa pagpapagamot ni Mami. Sabat naman ni Mikey. Nilingon ni Kevin ang panganay na anak na lalaki at bahagyang ginulo ang buhok nito. Sa edad na 10 taon ay nakakaunawa na ang bata sa nangyari sa sitwasyon nila. Tama nga ang asawang si Amber. Maswerte sila sa 2 anak nila. Makalipas ang halos 1 oras ay sa wakas nakarating na sila sa bagong bahay na lilipatan. Nakatulog na nakaupo si Nix kaya naman ginising ni Mikey ang kapatid. Nix, nandito na tayo. Bulong ni Mikey. Bigla namang nagmulat ang mga mata ni Nix at umayos ng upo. Nilingap niya ang mga mata sa paligid. Si Kevin naman ay kausap niya ang inupahang mga driver at tagabuhat ng mga gamit nila. Paano? Magmeryenda na muna kayo bago niyo buhatin yung mga gamit papasok sa loob ng bahay. Ani Kevin. Mamaya na boss. Mas mahirap magbuhat kapag busog Sagot ng driver. Ikaw ba yung titira dyan sa bahay na yan? Tanong ng matanda kay Kevin. Nilingon ni Kevin ang matandang nagsalita at nagbigay galang dito. Opo Manong, sa asawa ko po yung bahay na yan pero wala na po siya kaya sa amin ay pinamana. Ay, ganun ba? Ikinalulungkot ko ang pagkawala ng asawa mo. Matagal lang hindi natitira ng bahay na yan Siguro halos 30 taon ng bakante yan. Oo, nasabi nga po ng asawa ko yung tungkol dyan. Sumeryoso ang mukha ng matanda. Hindi ka ba natatakot tumira sa lumang bahay na yan? Ay hindi naman po. Wala rin naman po kasi kaming matitirhan Nabaon po kasi kami sa utang kaya naubos sa mga property namin ng asawa ko. Ako nga pala si Manong Loreto. Ang mabibilin ko lang sa'yo, huwag na huwag kayong magpapatay ng ilaw sa buong bahay kahit na umaga, lalo na sa gabi kung gusto mong maging mapayapa ang pagtira niyo dyan sa bahay na yan. Bakit naman po Manong Loreto?
Takang tanong ni Kevin. Basta, sumunod ka na lamang. Tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Titig na titig naman ang dalawang batang magkapatid sa matanda. Sa mga inosenteng mata nila ay mababakas ang magkahalong takot at pagtataka. Abala na ang 6 na lalaki na nagbubuhat ng mga gamit sa loob ng bahay. Si Kevin naman ang nagsasabi kung saan ilalagay at ipupwesto ang mga gamit. Samantala, ang dalawang magkapatid ay naglibot sa likod ng bahay. Nakita nila ang isang pinto na nakasara. Sa itsura ng pinto, luma na at kupas na dahil sa tagal ng panahon. Binuksan ni Mikey ang pinto at maririnig ang malakas na ingit mula roon. Dahan-dahang sumilip ang dalawang bata at nakita nila na may mga lumang gamit doon. Ang mga gamit ay parang sa mga magsasaka. May pangtabas na mga damo, pangbungkal ng lupa, itak, asarol at kung ano-ano pa na mga gamit sa pagtatanim. Nagkatinginan ng dalawa at naisip na maglaro roon ng habulan. Malawak ang lupa sa likod kaya naman tuwang-tuwa ang magkapatid. Sa isip nila ay iba pala talaga ang itsura ng lugar sa probinsya kaysa sa syudad. Mag-aalas 4 na ng hapon nang matapos ang pagbubuhat ng mga gamit. Pagkatapos kumain ng mga lalaki ay agad na rin silang nagpaalam na uuwi na. Nasa 6 na oras din kasi ang biyahe. Pagkabigay ng bayad ni Kevin ay sumibat na paalis ang mga inupahang lalaki. Nang mawala sa paningin ni Kevin ang mga sasakyan ay tiningnan niya ang may kalakihang bahay. May mga nakita siyang kailangan pang kumpunuhin sa loob. Mabuti na lamang ay napaayos niya ang bubong para kung sakaling umulan ay hindi tutulo sa loob. Gawa sa kahoy ang bahay. Yun kasi ang usong klase ng bahay noong panahon. Masasabi niyang matibay ang pagkakagawa nun dahil sa tagal na lumipas ng taon ay nanatiling nakatayo ang bahay kahit marami ng bagyong dumaan. Papasok na sana si Kevin sa loob ng bahay nang maalala ang dalawang anak. Mula pa kanina ay hindi na niya nakikita ang mga yon. Dinala siya ng mga paa sa likod ng bahay at nakita nga na masayang naghahabulan ng dalawa. Nagtubig bigla ang mga mata ni Kevin dahil naalala niya ang asawa. Tinawag ni Kevin ang dalawa at inaya ng pumasok sa loob ng bahay. Unang gabi ng mag-aama sa bahay, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Pagkatapos linisan ng katawan ng dalawang anak, ay hinatid niya ang mga ito sa kwarto. First night natin dito kaya baka hindi kayo kaagad makatulog. Normal naman yung namamahay mga anak. Kapag gusto niyong tumabi sa akin sa kwarto, puntahan niyo lang ako, ha? Ani Kevin sa dalawa. Inayos niya ang kumot. Opo, Daddy. Tugon ni Nix. O sige na, magpahinga na kayo. Good night mga anak. Nang makalabas ang ama, hindi maiwasang ilibot ng magkapatid ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Kuya, tingin mo ba may monster dito sa bagong bahay natin? Halos pabulong na tanong ni Nix. Hindi ko naman iniisip ang mga monster na yan. Sa TV lang yan. Luma na kasi yung bahay. Sa mga napanood nating movie, di ba ganito rin yung may mga mumu? Ay nako, tatakutin mo lang yung sarili mo, Nix eh. Ipikit mo na lang yung mga mata mo para makatulog ka na at hindi ka na mag-isip ng mga nakakatakot na bagay. Namiss ko bigla si Mami. Kasi kapag natatakot ako, tinatabihan niya ako para mawala ang takot ko eh. Dahil wala na si Mami, ako na ang katabi at yayakap sa'yo. Kapag natatakot ka, nandito lang si Kuya. Tumagilid paharap si Mikey sa kapatid at hinaplos ang likod nito. Salamat Kuya. Hindi ba natin papatayin yung ilaw? Nakakasilog kasi yung liwanag eh. Tumayo si Mikey at pinatay ang ilaw. Halos sabay na pumikit ang dalawa at pinilit matulog. Ilang sandali pa ay malalim na ang paghinga ni Mikey habang si Nix ay nanatiling gising ang diwa. Nakapikit si Nix habang pinakikiramdaman ang paligid. Idinilat niya ang mga mata at nakita ang aninong mabilis na dumaan sa labas ng pinto ng kwarto nila. Bukas kasi ang ilaw sa hallway kaya naman aninag niya na may dumaan sa siwang ng pinto.
Naisip na lang niya na baka ama nila ang naglakad sa labas. Muling pumikit si Nix at mahigpit na yumakap sa kumot. Bigla na lang may narinig siyang tinig sa utak niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Tinakpan niya ang magkabilang tenga para hindi na marinig pa ang boses ng babae. Kinaumagahan, magkakaharap sa hapagkainan ng tatlo. Napansin ni Kevin ang pagkatulala at pananahimik ni Nix. Sa isip niya ay baka hindi nakatulog ng maayos ang bata. Halata sa mukha nito na kulang sa tulog. Kumain na kayo ng kumain. Mamaya aalis ako at may pupuntahan lang. Saan po kayo pupunta, Daddy? Tanong ni Mikey. May kakausapin lang akong tao. Balo ko kasing magnegosyo Pwede po ba kaming sumama? Nako, mainip lang kayo doon. Kaya mas mabuti na dito na lang kayo sa bahay. Maglaro kayo o hindi kaya manood ng TV. Nix, kumain ka na. Ayaw mo ba ng breakfast natin? Untag ni Mikey sa kapatid. Napansin nitong nilalaro lang ang pagkain gamit ang tinidor. Tumingin si Nick sa kapatid, sunod naman ay sa ama na nakatitig din sa kanya. Walang nagawa ang bata kundi sumubo ng pagkain. Sa bawat subo ay lumilikot ang mga mata ni Nick sa paligid. Nang matapos kumain ay nagpaalam na si Kevin sa dalawa. Nag-aya naman si Mikey na maglaro sila ng kapatid pero tumanggi si Nix. Nakakaramdam siya ng takot at kakaiba sa bahay nila. Parang may mga matang nakatitig sa kanila. Hinanap ng mga mata ni Nix kung sino ang nakatingin at sumusubaybay sa kanila, pero kapag igagala niya mga mata ay biglang nawawala ang nararamdamang presensya ng kung sino man. Gabi, nakahiga ang magkapatid sa kama. Nagkukwento si Mikey kay Nix ng tungkol sa alien para antukin agad ang kapatid. Mataman lamang nakatingin si Nix sa kuya niya. Maya-maya ay lumagpas ang tingin ni Nix sa likod ng kapatid. Napansin na naman niya ang mabilis na aninong dumaan sa labas ng pinto nila. Anong tinitingnan mo, Nix? Hindi napigilang tanong ni Mikey. Napansin kasi niya na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng kapatid. Lumingon siya sa likod at wala namang nakita. May dumaan kasi sa labas ng kwarto Baka si Daddy lang yon. Hindi na nga ako magkukwento, di ka naman nakikinig Hindi, nakikinig ako. Sige, ituloy mo na yung kwento mo. Bukas na nga lang ulit. Medyo inaantok na rin ako Sige na, Nix. Good night. Pumikit ka na rin para makatulog ka na. Hindi na sumagot pa si Nix at pinagkasya na lamang ang sariling pagmasdan ng kapatid na nakapikit. Maya-maya ay narinig niya na malalim na ang paghinga ng kapatid. Bumuntong hininga si Nix at pumikit na. Eksaktong pagpikit ay bigla na namang narinig niya ang tinig sa utak niya. Nix! Tawag ng boses. Sumagot si Nix sa utak niya. Sino ka? Bakit kilala mo ko? Anak, Nix, hindi mo na ba ako natatandaan? Mami, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito. Hindi ka ba makatulog, anak? Nais bumunghalit ng iyak si Nix pero pinigilan niya ang sarili at baka magising ang kapatid. Mami, namimiss na po kita sobra. Simula ngayon, dito na ako lagi sa tabi mo. Mahal ka ni Mami. I love you po, Mami. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Nix na may tumatapik sa kanyang tagiliran. Noong nabubuhay pa ang ina, ay ganon ang ginagawa nito para makatulog sila ng kuya niya. Ninamnam ni Nix ang haplos at tapik ng ina habang humuhuni ng isang awiting pampatulog. Gumaan ang pakiramdam ng bata at hindi nagtagal ay nakatulog ng mahimbing. Samantala, nagsisimula ng lumalim ang pagtulog ni Kevin nang makarinig ng ingay na nagmumula sa attic. Yamot na kumamot sa mukha ang lalaki at kinuha ang unan sa tabi at itinakip sa tenga. Lalo lamang lumakas ang ingay na naririnig. Baka daga ang nasa attic, sa isip ni Kevin. Bukas ay balak niyang lagyan ng trap doon para mahuli ang mga daga. Maglalagay rin siya ng pandikit at lason sa daga.
Hindi pinatulog si Kevin ng mga ingay kaya naman nagpasya siyang bumangon at akyatin ang atik. Dala ang flashlight at isang tubo ay pumasok siya sa atik. Pagpasok sa loob ay wala naman siyang nakitang mga daga o kahit na anong hayop doon. Tiningnan niya ang mga lumang gamit na naroon at baka nagtatago ang mga daga pero wala ring nakita ni isa si Kevin. Huwag kayong magpapakita o magpapahuli sa akin. Sabi pa ni Kevin. Bago tuluyang isara ang pinto, ay inilibot pa niya ang paningin sa kabuuan ng atik. Bumaba na siya at bumalik sa kwarto. Eksaktong pagkahiga ay muli na naman niyang narinig ang ingay. Hindi na pinansin ni Kevin ang mga naririnig at pinilit na matulog. Maaga pa siyang aalis bukas dahil may aasikasuhin. Nagkasundo na sila ng kausap tungkol sa negosyong itatayo. Restaurant ang naisip niyang inegosyo. Magaling naman siyang magluto at pansin niya na mahilig sa mga pagkain ng mga taong nakatira roon. Baka sa itatayong negosyo ay umunlad ang buhay nila. Hindi pa rin niya nakakalimutan ng binuo nilang pangarap ng asawang si Amber. Kahit wala na ang babae, ay gusto pa rin tuparin ni Kevin ang ipinangako sa asawa. Gusto rin niyang makatapos sa pag-aaral ang dalawang anak. Sa pag-iisip sa future nila, ay iginupo na nga ng antok ang lalaki. Nawala na rin ang ingay sa atik. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unting natutupad ang pangarap ni Kevin. Nagsimula ng ipatayo ang restaurant. Mabuti na lamang ay nakapag-loan siya sa bangko at yon ang ginamit niya sa negosyo. Kasosyo niya ang nakilalang si Richard. Kagaya niya ay byudo na rin ang lalaki at may 3 anak. Ang pagkakaiba nga lang nila ay muling nag-asawa si Richard. Para kay Kevin ay walang puwang ang pag-ibig sa kanya. Mas importante sa kanya ang mga anak at parang hindi na niya kayang magmahal muli. Sa pagkaabala ay halos gabi na nang umuwi ng bahay si Kevin. Panatag naman ang loob niya na iwanan ng 2 anak sa bahay nila dahil alam niyang ligtas na lugar ang nilipatan nila. Madalas ngang kamustahin ni Manong Loreto ang mga bata sa kanya at tinatanong nito kung kumusta na ang pagtira nila sa bahay. Ang hindi maintindihan ni Kevin sa tuwing sasabihin niya na maayos naman sila ay parang hindi kumbinsido ang matanda sa sinabi niya. Lagi nitong pinapaalala na kapag may napansing kakaiba ay sabihin niyong kagad sa kanya. Tango lamang ang laging isinasagot ni Kevin para mapanatag ang kalooban ng matanda. 10:00 ng gabi, kasalukuyang natutulog ng mahimbing si Mikey. Nakayakap pa ang bata sa unan. Patulog na rin sana si Nix ngunit biglang may tinig na nagsalita sa utak niya. Kagaya ng dati, alam niyang ina niya ang kumakausap sa kanya. Tara, maglaro tayo. Gigisingin ko pa po ba si kuya? Sagot ni Nix. Wag na, tayong 2 na lang ang maglalaro. Nakaramdam ng excitement si Nix. Pero ipangako mo na secret lang natin ang paglalarong gagawin natin ha. Sabi pa ng tinig. Opo naman po, Mami. Tara, saan mo gusto maglaro tayo? Kayo po ang bahala, Mami. Tumayo si Nix. Isinuot niya ang pambahay na tsinelas. Walang ingay ang mga yapak niya para hindi magising ang kapatid. Nang makalabas si Nix ng kwarto, ay sumunod siya sa utos ng tinig na sa likod sila maglalaro. Sobrang saya ni Nix dahil nakikipaghabulan siya sa inang namayapa. Kitang-kita niya ang napakaamo at napakagandang mukha ng ina. Ilang oras din silang naghabulan at naglaro. Nang makaramdam ng pagod at antok si Nix, ay inihatid pa siya sa kwarto ng kaluluwa ng ina. Maraming salamat, Mami. Sobrang saya ko po. Sana sa susunod, isama naman natin si Kuya sa paglalaro. Sige anak, sa susunod, isasali natin siya. Good night, Mami. Bukas po ulit ha. Bago tuluyang hilahin ng antok ay naupo pa sa gilid ng kama ang kaluluwa. Hinaplos niya ang pisngi ng batang si Nix habang humuhuni ng isang awitin. Kapansin-pansin ang kakaibang kasiyahan sa mukha at kilos ni Nix.
Nagtaka naman si Mikey dahil parang may kakaiba sa nakababatang kapatid. Para naman kay Kevin ay maganda yon. Mas gusto niyang nakikitang masaya ang anak. Ngayon niya lang ulit nakita na ganun kaligaya ang bata simula nang mamatay ang asawa. Hindi nakatiis si Mikey kaya naman tinanong niya ang kapatid kung bakit masaya. Sa isinagot ni Nick sa kanya ay halos kilabutan at hindi makapaniwala sa narinig si Mikey. Huwag ka magbibiro, Nix. Kasalukuyan silang nakaupo sa sala habang naglalaro ng mga laruang robot. Totoo, kuya. Nakipaglaro si mami sa akin. Kagabi. Sabi ko pa nga, isali ka namin eh. Imposible yan, Nix. Sabi ni Daddy, ang mga taong namatay na ay hindi na pwedeng bumalik at mabuhay pa. Kung ganun, hindi totoong sinabi ni Daddy sa atin. Kung ayaw mo maniwala, mamaya sasabihin ko na magpakita siya sa'yo. Nix, hindi magandang biro yan ha. Ilang gabi na lagi akong pinapatulog ni Mami. Hindi ako nagsisinungaling, kuya. Nakaramdam ng malamig na hangin si Mikey. Inilibot niya ang paningin sa sala. Katirikan ng araw sa labas pero nananayo ang mga balahibo niya sa braso. Paano nga kung multo ng ina nila ang nagpapakita sa kapatid? Sasabihin niya kaya yun sa ama nila? Halos hindi mapakali si Mikey. Bawat segundo, minuto at oras ay lubang kainip-inip sa kanya. Gusto na niyang sumapit ang gabi para malaman kung totoo nga ang sinasabi ni Nix. Nang linisan na sila ng ama ng gabing yon, ay matyagang naghihintay habang nakahiga ang magkapatid. Nang mag-aalas 10 na ng gabi, ay narinig ni Nix ang tinig ng ina sa utak niya. Mami, sinabi ko kay kuya na naglaro tayo kagabi. Sa kanya mo lang ba sinabi? Opo, Mami. Sasali nga daw siya ngayon sa atin eh. Pwede po ba? Oo naman. Biglang napadilat si Mikey nang may marinig na boses sa utak niya. Noong una, akala niya ay dinadaya siya ng pandinig ngunit nang kalabitin siya ni Nix at sinabing sumagot sa itinatanong ng ina ay nakumpirma niya na totoong boses nga ng ina ang naririnig niya. Nakaramdam ng takot at kilabot si Mikey. Mikey anak, namiss mo rin ba ang Mami? Tanong ng babae. At ubiliman ay napilitang sumagot si Mikey. Apo. Maglalaro tayo ngayong gabi pero ipangako mo na huwag mong sasabihin sa daddy to, okay? Opo, hindi ko po sasabihin. Tumayo na ang magkapatid at katulad ng nakaraang gabi ay sa likod sila ng bahay naglaro. Kinaumagahan, mapapansin ang tila pananamlay ni Mikey samantalang si Nix naman ay masaya at hindi nawawala ang ngiti sa labi. Masama ba ang pakiramdam mo, anak? Nag-aalalang tanong ni Kevin kay Mikey. Sinalat niya ang leeg ng bata pero hindi naman mainit. Nagsalubong ang tingin nila Mikey at Nix. Kulang lang po sa tulog to, Daddy. Sagot ni Mikey sabay tingin sa makakuyumos na mga palad. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nangyari kagabi. Naramdaman niya ang mahinang pagsipa ng kapatid niya sa paa niya. Tipid nang umiti si Nix at alam na ni Mikey ang ibig sabihin nun. Katulad ng dati ay umalis na naman si Kevin pagkatapos mag-almusal. Magkatabi ang magkapatid sa sala. Hindi napigilan ni Mikey na basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Maniwala ka sa akin, Nix. Hindi si Mami ang kalaro natin kagabi. Si Mami ang kalaro natin kagabi. Natatakot ka lang siguro sa kanya kasi multo na lang siya. Ay nako, basta Nix. Wag ka nang makikipaglaro sa kanya. Isusumbong kita kay Daddy kapag sinuway mo ko. Sa sinabi ng kapatid ay nag-iba ang ekspresyon ni Nix. Ayaw niyang sundin ang sinabi ng kapatid. Kahit anong sabihin nito sa kanya, ay makikipaglaro siya ulit sa ina. Maayos naman ang naging paglalaro nila kagabi, ngunit nang matapos sila at ihatid sila ng ina sa kwarto, doon na nakaramdam ng kakaiba si Mikey. Pinaghili pa sila ng multo ng ina. Dahil sa pagod, kaya mabilis na nakatulog si Nix. Nanatiling nakapikit si Mikey at pinakiramdaman ng pagpapatulog sa kanila. Nang akalain na tulog na siya, ay dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Laking gulat ni Mikey
nang makita na nag-iba ang mukha ng ina. Naging maitim ang mukha, mahaba ang puting buhok at lagpas sa bewang. Kulubot ang balat, matulis ang baba at nakakakilabot ang kabuuan ng itsura. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata at baka makita siya ng babae. Nawala ang antok at pagod na nararamdaman ni Mikey ng gabing yun. Halos hindi siya pinatulog dahil sa takot. 10:00 ng gabi, nakaramdam muli si Mikey ng kakaibang presensya sa kwarto nila ng kapatid. Alam niyang naroon sa loob ang multo ng matandang babae. Hindi nga siya nagkamali dahil ginising siya ni Nix. Gising na kuya, maglalaro na raw tayo. Nagkunwaring tulog si Mikey pero ang totoo, grabe ang kilabot na nararamdaman niya. Ayon niyang tumingin sa babaeng nasa gilid ng kama nila. Pas na muna ako, Nix. Antok na antok ako eh. Sure ka ba na ayaw mo talaga sumali? Oo, sa susunod na lang ulit. Huwag lang kayo masyadong matagal ha. Hindi na nagpumilit pa si Nix. Halos tumakbo palabas ng kwarto nila ang bata. Tinitigan naman ni Mikey ang nakalutang na multo na nasa mukha na naman ng kanilang ina. Umaga, para makaiwas sa kapatid si Mikey ay lumabas siya ng bahay nila. Umupo siya sa upuan na gawa sa simento at nag-iisip kung paano at kailan niya sasabihin sa ama ang kakatwang nangyayari sa kapatid. Kailangan may gawin siya para matigil na si Nix sa pakikipaglaro sa matandang babae tuwing gabi. Titig na titig siya sa lupa nang biglang tawagin ng matanda. Iniangat ni Mikey ang muka at nakita ang matandang kapitbahay nila. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ko naririnig. Ani ni Manong Loreto. Naupo siya sa tabi ng bata. Lolo, may tatanong po sana ako sa inyo eh. Ano ba yun na po? Matagal na po kayo nakatira dito, di ba? Oo naman, dito ako'y pinanganak at tumanda. At dito na rin yata ako mamamatay. Ano po kasi, Nagdadalawang isip magsabi si Mikey at baka hindi siya paniwalaan ng matanda. May multo po sa bahay namin. Ang magiliw na mukha ng matanda ay napalitan ng kaseryosohan. Ano ba nakita mo? Matandang babae po, Lolo. Pangit po ang itsura niya at kulubot na ang balat. Nakikipaglaro po siya sa kapatid ko at nakakatakot po. Lumunok ng laway si Mikey at pinagsalikop ang mga palad. Ginagaya po niya ang itsura ng namatay naming mami. Kaya si Nix patuloy na nakikipag-usap at nakikipaglaro sa kanya tuwing gabi. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa daddy namin ang tungkol dito. Kailan pa ito nangyayari? Nangyari na po kaagad, ilang araw pa lang ng pagalipat namin dito, Lolo. Naku, natatakot po ko. Tulungan mo po ako, Lolo. Pinapatay niyo ba ang ilaw sa kwarto niyo sa tuwing matutulog kayo? Opo, hindi po kasi kami sanay na may ilaw sa kwarto namin eh. Bakit po? Nako, naalintikan na. Yan nga ba sinasabi ko eh. Bakit kasi hindi nakinig ang ama niyo sa babala ko? Kailangan sabihin mo yan sa tatay mo. Dapat nang matigil ang ginagawa ni Dulce. Sino pong si Dulce? Siya yung babaeng tumira sa bahay na yan dati. Naalala ni Manong Loreto na tinirhan ng babae ang nasabing bahay. Kilalang may lahing mangkukulam si Dulce. Kaya nang paalisin siya ng taong bayan sa kubong tinitirhan, ay sa bakanting bahay na yun siya noon tumira. Wala naman silang magawa ng mga kapitbahay kaya hinayaan nilang manirahan ng babae kahit na walang paintulot galing sa tunay na may-ari. Ang dahilan pa noon ni Dulce, aalis lamang siya sa bahay na yon kapag tinirhan na ng tunay na may-ari. Dahil namatay na ang may-ari at hindi naman tinirhan ng kamag-anakan na pinamanahan ng bahay, kaya nanatili roon si Dulce. Hanggang sa isang araw ay umalingaso na lang ang naaagnas na katawan nito. Walang makapagsabi at nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa babae. Pinatay ba ito o namatay sa natural na paraan? Yun ang hindi nila alam. Pagkatapos kumain ng hapunan,
ay humanap ng tiyempo si Mikey para masabi sa ama ang tungkol sa matandang babae. Mapapansin ang kakaibang titig ni Nick sa kapatid. Parang alam nito kung ano ang binabalak niyang gawin. Nang matapos silang linisan ni Kevin ay hinatid na sila sa kwarto at sinabihang matulog na. Eksaktong pagkaalis ng ama ay kinumpronta ni Nick ang kuya niya. Matatalim din ang mga titig niya sa kapatid. Nix, kailangan mo nang gumising sa katotohanan. Hindi si Mami ang babaeng nakakalaro mo. Tumigil ka, kuya. Kung ayaw mo sa kanya, ayaw din niya sa iyo. Nix, makinig ka naman sa akin. Ayaw kong makinig. Nagulat si Mikey nang biglang lumitaw sa kwarto nila ang matandang babae. Katulad ng dati ay nasa anyo na naman ang kanilang ina. Nakita ko ang tunay na itsura mo. Tigilan mo na ang panggagaya sa mami namin. Kahit natatakot ay sininghalan niya ang babae. Bakit hindi ka naniniwalang ako ang mami niyo? Bumalik ako para makita at makasama ko kayo. Hayaan mo na pong manahimik ang mami namin. Patay na po siya at tanggap na namin na hindi na siya babalik. Kahit gayahin mo pa ang mukha niya, hindi ka pa rin siya magiging siya. Unti-unting tumalim ang mga mata ng babae hanggang sa nagbago na nga ito ng anyo. Ang magandang mukha ay naging nakakatakot at ang maputing balat ay kumulubot at nangitim. Sindak sa kinatatayuan sila Mikey at Nix. Hinuwakan agad ni Mikey ang kamay ng kapatid at hinila. Lumabas sila ng kwarto at tumakbo papunta sa kwarto ng kanilang ama para humingi ng tulong. Malakas na ring sumisigaw ang dalawa. Naalarma naman si Kevin sa loob ng kwarto. Hindi sana niya papansinin ng mga anak sa pag-aakalang naglalaro lang ang dalawa. Agad na tumayo si Kevin nang marinig ang palahaw ni Nix. Pagkalabas niya ng pinto ng kwarto ay nakita niya ang matandang babae na mukhang mangkukulam na nakalutang at tinahabol ang dalawang bata. Daddy, may monster! Sigaw ni Nix. Tulungan mo kami, Daddy! Sigunda ni Mikey. Nang mahawakan ni Kevin ang kamay ng dalawa ay kumaripas sila ng takbo pababa ng hagdan. Sumisigaw siya ng tulong. Bago pa man mabuksan ni Kevin ang pinto ay bumukas na yon at pumasok si Manong Loreto. Sa kamay nito ay may hawak itong isang bote. Hanggang dito na lamang ang pananakot at panggugulong ginagawa mo, Dulce! Sambit ni Manong Loreto. Nagtago ang tatlo sa likod ni Manong Loreto. Ang matandang mangkukulam naman ay nanatiling nakalutang at nagpakawala ng malalakas na halakak. Halos mabingi ang apat. Lumilipad pa sa ere si Dulce. Kahit kailan ay isa kang dakilang pakilamero. Puno ng galit na tugon ni Dulce. Hindi mo pagmamayari ang bahay na ito. Hanggang sa kamatayan ay dito ka pa rin naghahasik ng lagim. Nandamay ka pa ng mga inosenteng bata. Sa akin ang bahay na ito at wala silang karapatang tumira rito. Ngayong gabi ay aalis sila at ako na muli ang maninirahan dito. Tingnan ko lang kung may magagawa ka pa. Dapat pala'y dati ko na itong ginawa. Pagkasabi ay malakas na binikas ni Manong Loreto ang hindi maintindihang lingwahe. Habang titig na titig si Manong Loreto kay Dulce ay humahalakak naman ang huli. Pinipilit niyang alisin sa pokus ang matanda, ngunit hindi nagpatinag ang matanda. Binuksan ni Manong Loreto ang hawak na boteng may takip. Paulit-ulit pa rin niyang binibikas ang kakaibang lingwahe. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Dulce na parang tinatangay siya ng hangin. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya makapaniwalang hinihigop siya ng bunganga ng boteng hawak ng matanda. Sumigaw ng malakas si Dulce at walang nagawa ng tuluyan siyang hinigop at napasok sa bote. Agad namang tinakpan ni Manong Loreto ang bote. Hindi naman makapaniwala ang tatlong lalaki sa nasaksihan nila. Tinapik pa ni Kevin ang sariling pisngi at baka nananaginip lamang siya, ngunit totoo ang mga naganap. Ligtas na kayo. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong bote. Baka kasi makawala ang espiritu ni Dulce. Kapag nangyari yon, nako, mas malaking problema. Maraming salamat, Manong Loreto. Kung hindi kayo dumating, baka napahamak na kami ng mga anak ko. Mabuti kamot na ikwento sa akin ni Mikey ang tungkol sa panggagaya sa asawa mo. Sinulyapan ni Kevin ang dalawang anak.
Mukhang marami kayong ikukwento sa akin mga anak. Umiwas ng tingin ng dalawa sa ama dahil alam nila na may pagkakamali sila sa mga nangyari. Nang matapos ang gabing yon ay nagdesisyon si Kevin na muling ipabless ang bahay nila para makasiguro na wala nang natirang multo. Kung nagkataon ay baka maging ulila ang mga anak niya at sumunod na rin siya sa asawa dahil sa takot. Pagkatapos nilang mapamisahan ng bahay ay nagpunta sila sa sementeryo kung saan nakalibing si Amber. Sa harap ng puntod niya ay ikinuwento ng 3 lalaki ang tungkol sa nangyari sa ipinamana nitong bahay. Mahal, kapag may nagmulto at nagpakita ulit sa bahay, magalit ka na o kaya dalawin mo ako pero aalis kami doon at hahanap na lang ng ibang matitirhan. Wakas!